Mga kapuso, sinuspinde ng Malacanang ang pasok bukas, araw ng Huwebes, July 24. Walang pasok sa lahat po ng antas sa buong Metro Manila. Gayun din sa lahat ng probinsya sa Ilocos Region. At buong Cordillera Administrative Region. Mga kapuso, wala rin pasok sa Cagayan at Nueva Vizcaya sa Region 2. Pati po sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales sa Central Luzon. Pati po sa buong Calabarzon. Kasama ang Mimaropa. Suspindido rin ang klase sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Masbate sa Bicol Region. At sa probinsya ng Antique at Iloilo sa Western Visayas. Ayon sa Malacanang, required na pumasok ang mga essential employee sa gobyerno. Pero yung mga non-essential na empleyado, pwedeng magpatupad ng alternate work arrangement at mga pinuno ng mga ahensya kung kinakailangan. Samantala, nailigtas sa rumalagasang baha ang isang 74 na taong gulang na babae sa Bacoor sa Cavite. Bagaman bahain, kahapon lang nakaranas ng lagpas taong baha sa maraming lugar doon. Nakatutok si Mark Salazar. Mark? Mel, lumalakas na naman ang ulan dito sa Cavite. Alam mo, pagka ganitong lumalakas, bumabalik ang trauma ng ilan sa mga nakaranas ng biglaang pagtaas ng tubig kahapon. Nangyari yan. Ito yung Mel, pagtaas na lampas tao ang tubig. Sa evacuation center ng Barangay Habay 1, Bacoor, Cavite, sumisilo ngayon ang mga nakaligtas sa flash flood na muntikan maging trahedya kahapon. Ikinwento ni Lola Candelaria, 74 years old, alas 10 daw ng umaga kahapon, napakabilis na tumaas ang baha na rumagasa sa kanilang bahay. Wala na raw siya kung hindi siya hinagisan ng lubid ng rescuer para makapitan papunta sa kaligtasan. Itong katawan ko nililipad ng tubig. Nililipad ng tubig, upo. Inaanod yung lahati ko, pero ako dyan, tuloy lang yan. Basta sabi nila, kapit lang nanay nang mahigpit ka. Para hindi ka malunod o maanod. Hanggang ngayon po ako para akong ano nga po. Sa sobrang bilis daw ng pagtaas ng tubig, sabi ni Emily, ang anak niya lang ang nailikas ng rescuer pero siya'y inabutan na ng tubig. Nasa trabaho ang asawa ko. Tapos yung baha po tumaas na. Sabi ko, sana ano po kami ng tulong. Kasi nga di na po ako makababa sa bahay ko. Wala na ako madaanan. Konti na lang po yung bahay ko. Gano'n na, lagpas tao na po. Wala na po akong madaanan. Tumalo na lang po ako papuntang doon sa tubig. Lumangoy po ako kasi inuna ko po yung anak ko. Maraming barangay ng Bacoor ang mabilis bahain dahil maraming umaapaw na ilog na konektado sa Manila Bay. Kasi po gawa ng tabi kami ng ilog, kaya pag nag-high tide po, bumabaha na. Lubog ho yung paa, binte. Pag sinabayan pa po ng habagat o bagyo man na maulan, lumulubog ho hanggang bewang ang tubig. Pero kahapon lang daw naranasan na maraming lugar na umabot ng lagpas tao ang baha. Mas matagal na rin ngayon kung humupa ang baha. Sa Noveleta, maraming parte ng National Road ang maghapong baha nang dahil din sa high tide. Ito rin ang tubig na nagpapabaha hanggang Aguinaldo Highway sa Bacoor. Sa Kawit, marami pa rin komunidad ang lubog sa baha. Nandito po ako sa Barangay Tabon 1 sa Kawit, Cavite. Isa ito sa mga pinakasensitibong mga komunidad dito sa Kawit. Ibig sabihin, ito daw ay kahit mahigit isang oras lang na malakas na dire-diretso ang pag-ulan, napakabilis ang pagtaas ng tubig. Halimbawa, itong nasa likuran ko, ito makikita nyo hanggang hita pa lamang ngayon ng tubig baha. Pero bungad kasi ito, Mel, sa looban ito hanggang dibdib ang tubig baha. Ang pinapanalangin nila itong pag-ulan-ulan na ito ay huwag tatagal ng
matagal na higit sa 1 oras at malakas dahil baka mangyari yung kahapon na hanggang lampas tao ang tubig baha. Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. 7 na ang naiulat na nasawi dahil sa habagat, bagyong Krising at low pressure area ayon sa NDRRMC. 2 ang kumpirmadong nasawi habang 5 ang patuloy na bine-verify. Sa 8 napaulat na nawawala, 2 ang nakumpirma na. Mahigit 1.9 million na individual naman ang apektado. Mahigit 464 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura habang mahigit 3.7 billion pesos naman sa infrastruktura. Nadagdagan din ang mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Kabilang na riyan ang Malabon, Manila, Marikina at Las Piñas, gayon din ang Umingan, Calasiao at Dagupan City sa Pangasinan. Sa Rizal, state of calamity na sa Cainta at San Mateo. Gayon din sa Maykawayan, Bulacan, Agoncillo, Batangas, Rojas, Palawan at Masantol, Pampanga. Pati sa Sebaste at Barbaza sa Antique. Mga kapuso, maki-update tayo sa magiging lagay ng panahong idudulot ng 2 bagyo at habagat. Ihatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, 2 bagyo na nga po ang humahatak at pinalalakas ang hanging habagat. Yan po yung bagyong Dante, dito po yan sa may silangan, dito po sa may bandang itaas, at bagyong Emong naman, dito po yan sa kanlurang bahagi po ng bansa. Huling namataan ng bagyong Dante, 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin na abot, 65 kilometers per hour, at yung pagbugso po niyan, 80 kilometers per hour. North-northwest po yung galaw nito, sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa forecast track po ng Pag-asa, kikilos po ito pa-northwest sa mga susunod na oras, patungo po dito sa may Ryukyu Islands at East China Sea. Posibleng bukas po ng hapon o gabi ay makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Emong naman, huling nakita ng Pag-asa, 150 kilometers, kanluran po yan ng Lawag City dito po sa may Ilocos Norte. Pa-southwest po o pababa po yung paggalaw nito pakanluran. So yun po, no, pa-southwest pababa pakanluran dito at sa bilis po ito na 20 kilometers per hour. Dahil malapit po yan sa Northern Luzon, nakataas na po ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portions ng Pangasinan, Apayao, Abra at ganun din sa Benguet. So dito po mararanasan yung malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. May gale warning naman at delikado pong pumalaot dito po yan sa western seaboards ng Northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, magpapatuloy pa southwest po na galaw nito po nga bagyong Emong. Dito yan sa may West Philippine Sea ngayong gabi hanggang bukas po yan. Pero magbabago po yung direksyon niyan dahil po sa interaksyon nito sa bagyong Dante. So iikot po yan, ito pong bagyong Emong at kikilos naman po pa northeast. So kung sa mga nakalipas po na oras, ayan po ay pa southwest, babalik po yan dito sa may atin at posible pong mag-landfall. Dito yan sa may Ilocos Sur, di kaya naman po sa may La Union or Pangasinan area bukas po ng gabi o Biyernes po ng umaga. Ayon po sa Pag-asa, pwedeng sa weekend pa ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, meron din po tinatawag na Fujiwara effect dito po sa 2 bagyo. So nagkakaroon po ng interaksyon ito pong bagyong Emong at bagyong Dante. Pero dito po, mas malakas po yung hatak nitong bagyong Dante. Kaya po yung pagkilos nito pong bagyong Emong, yung naiimpluwensyahan. Patuloy po na palalakasin ng 2 bagyo yung hanging habagat na magdudulot pa rin na maulang panahon sa malaking bahagi po ng Pilipinas. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin ngayong gabi at yung mga matitinding buhos po ng ulan, mararanasan po yan dito sa may Ilocos Region at pati na rin sa may Cordillera. May mga pag-ulan din po sa iba pang bahagi po yan ng Northern at ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, ganun din dito sa Mindoro Provinces, ilang bahagi po ng Palawan at ganun din sa Bicol Region. Magtutuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-ulan bukas po ng umaga sa ilang bahagi po yan ng Ilocos Region, pati po dito sa may Central and Southern Luzon. So nakikita po natin may mga heavy to intense pa rin na mga pag-ulan kaya posible pa rin ang mga pagbaha o landslide. Halos buong Luzon na po ang uulanin pagsapit po ng hapon. Ayan po malalakas at malawakan po yan lalong-lalo na dito sa may Northern and Central Luzon at pati na rin po sa western sections po yan ng Central and Southern Luzon. May mga pabugso-bugsong ulan din po dito sa Metro Manila bukas po ng umaga at magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at pati na rin po sa gabi. Kaya doble ingat mga kapuso.
Posible rin pong ulanin ang Visayas, ganoon din po ang Mindanao. Umaga bukas, may mga pag-ulan po dito sa Panay Island at Negros Island region, ganoon din sa may Zamboanga Peninsula. Halos ganyan din po sa hapon, pero may mga pag-ulan na rin dito po yan sa may Central at Eastern Visayas, pati na rin po sa ilang bahagi ng Mindanao. Meron din po tayo nakikita mga malalakas na ulan, lalo na po sa Panay Island at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. Bukod po dito sa habagat at ganoon din sa dalawang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, meron ding sama ng panahon dito po yan sa labas ng PAR at mataas din po ang tsansa nito na maging bagyo. Pero ayon po sa Pag-asa, pahilaga o paakyat naman po yung galaw nito at hindi naman tutumbukin ang Pilipinas. Pero posible pa pong magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po kayo sa updates. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sa gitna ng mga pagbaha, tuloy-tuloy ang isinasagawang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Kinatira naman natin ang tulong ang mga taga-Barangay Wawa sa Balagtas, Bulacan at mga taga San Mateo sa Rizal. Simula kahapon, abot hanggang binti na ang baha sa Barangay Wawa sa Balagtas sa Bulacan. Ang walang humpay na pag-ulan, sinabayan pa kasi ng high tide. Kaya ang mga residente, 4 na araw nang nagtitiis sa evacuation center gaya ng pamilya ni Rodrigo. Problema niya kung saan kukuha ng panggasto sa ngayon dahil natigil siya sa pagtitinda ng street foods. Naku, napakahirap ma'am. Unang-una, siyempre sa pagkain dahil wala naman kaming trabaho. Punta kami sa palengke, dadaan ka sa hanggang baywang na tubig. Sinuong ng GMA Kapuso Foundation ng baha, kasama ang NCR Command ng Armed Forces of the Philippines, para maghatid ng relief goods at tinapay sa Barangay Wawa. Maraming salamat sa GMA Foundation sa pagpunta lalo rito sa amin. Makakatulong na malaki ito sa amin. Nabigyan din natin ng tulong ang mga residenteng nalubog sa baha sa San Mateo sa Rizal, kasama ang sparkle artist at Army Reservist na si Ronnie Liang, pati na si Tess Bam. Sa kabuuan, 2,300 pamilya ang nahatira natin ng tulong. Maraming salamat po sa Sumifru Philippines Corporation sa pakikiisa sa ating Operation Bayanihan. At sa mga nais na magpaabot ng tulong, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, maghahandog po ang GMA Kapuso Foundation ng libreng salamin na may grado. Bilang pakikiisa po yan sa Sight Saving Month sa Agosto. 100 tao po ang bibigyan, kaya't maaari po kayong tumawag kung nangangailangan kayo ng salamin. Naka-flash po sa inyong TV screens ang mga telephone numbers para kayo makapagpalista. Nagtaas naman ng singil sa pasahe ang ilang namamasada sa mga bahang kalsada sa Valenzuela City. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol! Mel, ilang araw nang nagtitiis ang mga residente sa ilang barangay na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha dito sa Valenzuela City. Bit-bit ang kaldero. Sinuong ni Jerry ang baha rito sa Dulong Tangke, Barangay Malinta, Valenzuela City. Dadalhan niya ng pananghalian ang mga magulang at mga kapatid na nag-evacuate. Diyan po sa school kasi po lumikas sila mama niya. Tumaas na niya kasi ang baha sa kanilang bahay. Minsan po kasi hanggang leeg po. Kasama ang mga kaanak ni Jerry sa 2,000 at 300 pamilya sa lungsod na lumikas. Kung tutuusin, sanay na nila sila sa baha. Kaso nakakatakot po, sa totoo lang. Hindi pa kami maalis dito kasi nga may bagyo pa po. Balik bahay naman na kanina ang mag-anak na ito, matapos pansamantalang makituloy sa mga magulang. Humupa na kasi ang baha sa tinitirhan nila sa Barangay Dalandanan. Safe na bang bumalik? Siguro po. Kasi kahit paano di naman na nag-uulan, no? Opo. Sa mga kalsadang baha pa rin tulad sa G. Lazaro, problema ng ilan ang mas mataas na singil ng mga nakakadaang sasakyan. Sayang pamasahe namin eh. Mahal din po yung pamasahe. Ano yung delikado sa baha? Sanay na po. Sa MacArthur Highway naman sa Dalandanan, delikado pa rin. Sir, ano nangyari? Umirik?
Tumirik? Tumirik, malalim sa gitna. Naabot po ng baha. Tumirik? Tumirik po. Kahit mga four-wheel na sasakyan, di rin kinaya. Kaya si Jo Marie Montiveros nanigurado. Kumusta? Ilang oras ka na naghihintay dito? Mga 1 oras pa lang naman. Oras? Anong hinihintay niyo po? Nag-aalangan kasi ikot numaan eh. Mga ilang oras pang hihintayin niyo niyan, sir? Siguro may 1 oras. Emil, gaya ng ating nararanasan ngayon, panakanakang pag-ulan ang naranasan natin sa buong araw dito sa Valenzuela City. Kaya naman merong mga lugar na humupad ang baha, pero merong pa rin mga area na hanggang ngayon ay baha pa rin, tulad na lamang nitong ating kinaroroonan dito sa MacArthur Highway sa Barangay Dalandanan. Pero yung iba talagang hanggang ngayon, Emil, hindi madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. At ang evacuees, bagamat nabawasan ang bilang, nasa mahigit 2,000 pa rin na pamilya ang nananatili roon. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Unang sona pa lang niya ay pinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapababa sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Kaya ngayong nangangalahati na ang kanyang termino, kukumustahin natin kung nasaan na ang gobyerno sa pag-abot niyan, hindi lang po batay sa mga estatistika, kundi sa lakas ng kalam ng sikmura at estado ng dignidad ni Juan de la Cruz. Ang special report, tinutukan ni Ivan Mayrina. Isa sa di malilimutang imahe ng unang bahagi ng 2025, ang babaeng ito na biglang sumulpot mula sa imburnal sa isang bahagi ng Makati. Kwentong nagsanga na sa buhay ng mga mahihirap na Pilipinong tulad ni na Rose na napilitan naman ng mga lakal at pumasok sa mga imburnal para lang may ikabuhay. Gusto ko po kasi makapagtapos ako ng pag-aaral. Saka magbago yung buhay ko, yung makatulong naman ako kahit hindi ko turing na pamilya. Nung kanyang unang sona, isa ang kahirapan sa pinangakong tugunan ni Pangulong Marcos. 9% or single-digit poverty rate by 2028. Ang target na yan, kalahati ng poverty incidence sa Pilipinas na naitala ng Philippine Statistics Authority bago siya maupo noong 2021 na 18.1%. Naibaba na yan sa 15.5% noong 2023. Malaking kabawasan pero ika nga, malayo na pero malayo pa. Katumbas kasi ng 15.5% na poverty rate ang 17.5 milyong mahihirap na Pilipino na nabubuhay sa mas maliit pa sa 9250 kada araw. Si Noemi, isang solo parent na tubong Cotabato, tinakasan ng hirap ng buhay sa probinsya. Pero nang makipagsapalaran sa Metro Manila, hindi rin birong hirap ang hinaharap niya. Ilang taon na niyang mag-isang itinataguyod ang 2 anak. Ang isa, may kapansanan pa sa pamagitan ng pagtitinda ng mais sa Balintawak Market. Ang mga tulad ni Noemi ang target matulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Di lang stress siguro, sir, parang depressed na kasi parang bayad dito, ganun di umano. Pero nung nakasali ako sa 4Ps, laking tulong sa akin yun. Sa pamagitan ng 4Ps, mahigit 1.4 milyon na pamilyang Pilipino na raw ang natulungang makaalpas sa kahirapan. Tulad ni Jomelyn, nakakagraduate lang sa 4Ps ngayong buwan, makalipas ang 11 taon sa programa. Nakapagpundar siya ng sariling bahay at may kinabubuhay na ngayong maliit na tindahan at computer shop. Naabot po kami sa pangangalakan na kumukuha yung asawa ko ng kalakad, pati yung kanin baboy. Kinakwento ko nga sa mga anak ko na nag-construction ako, hindi sila makapaniwala Kasi sabi ko, 2 kami ni Papa nag-construction. Si Papa nag-aasintada, ako naghahalo. Naging self-sufficient na sila. Kaya nang tumayo. So we're looking at around 1 million cumulatively come end of the year. Walang administrasyon na nag-exit dahil naging maayos na yung buhay ng mga beneficiary na ganun karami. It started in 2024 and 2025 kasi marami talagang intervention na ginawa. Daang bilyong piso ang taunang budget na inilalaan para sa social protection program ng gobyerno tulad ng 4Ps. Pero kapansin-pansin ang biglang tapyas ito sa 2025 national budget. Ang DSWD, isa lamang sa mga departamentong natapyasan. Hindi rin nakaligtas ang Department of Agriculture, sektor na kabilang sa mga pinakamahihirap na mga Pilipino. Tanong tuloy na isa ekonomista, gaano nga ba kataas sa prioridad ng gobyerno ang pagtugon sa kahirapan? We have to have structural changes and focus on
basic sectors. Dapat yung agrikultura natin, papataas natin yung productivity ng agriculture, which will of course have spillover effects on other industries. Ang dinagdagan, mga budget para sa ibang ayuda, hindi na lang yan 4Ps, kundi meron pang TUPAD, AIX at AKAP. Isa sa pinakamalaking programa kontra kahirapan ng Administrasyong Marcos at gayon din ng mga nakaraang administrasyon ang Social Protection Programs tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Pero laging may puna sa programa. Una, hindi daw ba sinasanay na lang natin ang mga mahihirap sa ayuda? At hindi raw kaya ito nagagamit sa pamumulitika? Let's face it, it's being used for political patronage. People out of frustration want immediate relief, and politicians use that to gain favors. Tignan nyo ang 4Ps, hindi bilang ayuda kung hindi bilang pamumuhunan sa taong bayan. Yan mga yan, naging members ng productive workforce. Then, babawas yung incidence ng kahirapan. Then, the nation will move along. Batay sa Philippine Development Program ng administrasyon, target na maging upper middle income ang bansa ngayong taon. Pero kinapos ang Pilipinas sa aspetong ito. $4,470 ang gross national income ng bansa, katumbas ang kitang 21,232 pesos kada buwan ng kada Pilipino. Hindi yan umabot sa $4,496 sa target na itinakda ng World Bank, katumbas ang kitang 21,356 kada buwan ng bawat isang Pilipino. Gross national income ang kabuuang kinita ng mga residente at negosyo sa isang bansa. Ang pambansang utang nasa halos 17 trillion pesos na at sa halip na bumaba sa target na 60% ng GDP ngayong taon, lalo pang tumaas sa 62%. Sa kabilang banda, ibinibidi ng bansa ang 5.7% na gross domestic product noong 2024, pangalawang pinakamataas sa ASEAN. Pero sa kabila ng mga ibinibidang numero, hindi pangkalahatan at hindi agaran ang magiging epekto ng marami sa mga ito dahil hanggat may mga natatanggalan ng dignidad ng dahil sa kahirapan, patuloy ang hamon sa pamahalaan na tiyaking sa anumang pag-unlad, walang maiiwan tulad ng mga naninirahan sa mga kalsada at estero at sa marami pang sulok ng bansa na hindi natin nakikita. Hindi pwede na umaakyat ang ekonomiya, may sektor o may bahagi ng ating lipunan na hindi mabibigayaan. Yung direksyon ng presidente, walang maiiwanan. We're growing, macro number yan. But do we see really remarkable improvements sa buhay ng average na Pilipino? Or do we still see, yung middle class struggling pa rin ba yan to pay off bills? People seem to find it hard to make ends meet. That goes to show, that we have a long way to go. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.